Magandang araw, bayan! Isang masalimuot na balita ang gumulantang sa sambayanan ngayong araw. Si Pangulong Kuting Jr. nasa critical umanong kalagayan. Ayon sa mga ulat, kasalukuyang isinugod sa ospital si Kuting matapos ang biglang pagbagsak ng kanyang kalusugan. Habang wala pang opisyal na payag mula sa Malacanang, kaliwat kanan ang mga espekulasyon tungkol sa tunay na lagay ng Pangulo. Sa gitna ng tensyon, agad na nagtungo si Vice Presidente Inday Sara Duterte sa ospital upang personal na makita si Kuting. Sa isang emosyonal na eksena, nagbigay umano ng huling habilin si VP Sara Duterte, tanda ng pagkabahala sa lumalalang kondisyon ng Pangulo. Ngunit hindi dito nagtapos ang lahat. Ayon sa isang informante, kinumpronta umano ng Vice Presidente ang Pangulo tungkol sa umano'y pagkukulang at maling pamamalakad sa gobyerno, nagdulot ng krisis sa iba't ibang sektor ng bansa. Nagdulot ito ngayon ng pangamba at agam-agam sa publiko, lalo na't wala pang malinaw na pahayag ukol sa susunod na hakbang ng pamahalaan sakaling lumala pa ang kalagayan ng Pangulo. Patuloy naming babantayan ang kaganapang ito at maghahati ng mga bagong detalye sa oras ng mga opisyal ng kumpirmasyon. At yan nga ang balita ang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Panukalang isinusulong ni Pastor Kibuloy ay hindi. Ito lang mapatungkol diyan kay Pastor. Alam nyo, pag dumating yung araw na ang Pilipinas na ang pinakamahirap sa buong bansa, gustahan tayo ang kingdom of the Jesus Christ, ni minsan hindi maghihirap, promise. Totoo lang, hindi maghihirap hindi maghihirap. Ang Davao hindi maghihirap. So kawawa kayo. Kasi kami, kahit papano siguro may tatanggap sa amin sa Davao. May tatanggap sa amin sa Mindanao. Pag halimbawa na walang notice na, hindi na namin kaya mamuhay dito sa Maynila, lipad na tayo ng Davao, doon makakapagtanim, safe pa kami doon. Kayo ang kawawa, yung mga tiga Maynila. Promise. Kaya hanggat maaari talaga kailangan na talagang umaksyon. Kailangan na talagang kailangan na umaksyon at kailangan ng mapalitan. Kung kayang palitan, pwede natin gawin. At kasi ilang beses na rin natin sinasabi sa kanila ilang beses na natin sinasabi sa gobyerno na ayusin ang pamamalakad dito sa Pilipinas, pero walang nangyayari. Anong gagawin natin? Tingnan mo yung ratings niya, 25% na lang. Ratings sa yung trusted issue sa kanya. So gaano na lang kadaming tao yan. Kaya nga kanina sinabi ko, baka puro vlogger na lang nila yan. Mga trolls na binabayaran nila. Yung mahirap dyan Kaya talaga, nakakatakot lang talaga na baka mauwi sa wala na talaga tong Pilipinas. Kaya naman naniniwalang ekonomista na ang mga panukalang isinusulong ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy ay maghahatid ng tunay na pagbabago. Isang pagbabago na matagal nang kinakailangan ng Pilipinas. Itong mga panukala ni Pastor Kibuloy about yung mga kinakailangang gawin ng ating bansa, ito ay bahagi ng kinakailangan para tayo magkaroon ng structural transformation. Kasi yun yung kinakailangan mangyari sa ating bansa. Sa kabila ng mga kabiguan at kapalpakan ng Administrasyong Marcos, ang mga solusyon na inihahain ni Pastor Apollo C. Kibuloy ay naglalaman ng pag-asa para sa isang mas matatag at maunlad na bansa. Ang mga panukalang isinusulong ni Pastor Kibuloy ay hindi lang basta mga pangako, kundi mga konkretong hakbang tungo sa structural transformation na tunay na magdudulot ng pagbabago, isang uri ng pagbabago na matagal nang hinahanap ng ating bayan. Habang ang administrasyon ni Marcos Jr. ay patuloy na nahaharap sa krisis ng hindi pag-aksyon sa mga pangunahing issue, si Pastor Kibuloy naman ay handang magdala ng tunay na solusyon at pagbabago sa halip na magbigay ng pansamantalang lunas o ayuda para sa Diyos at sa Pilipinas. Kaya dyan ako believe din kay Pastoring ganyan. Hindi lang kasi talaga, alam nyo kung hindi lang natanggalan ng prangkisa ang SMNI, mababalita at mababalitaan to ng buong Pilipinas
Biruin mo freeze na ho yung account ng KOJC pero patuloy pa rin ng trabaho. Etong mga nakikita nyo, akala nyo paulit-ulit lang yan. Yung mga tulong na yan, yung mga putangin na hindi yung hype na yan, putangin na hindi pa mamatay yan. Sorry. Yan yung mga nakikita yung pagtulong ni Pastor sa yan, yung mga sa mga kabataan, yung mga school supply, mga pag-aaral ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yan. Wala po yan dito. Partida po Hindi ito kay OJC member yung mga batang yan. Ha? Hindi po yan kay OJC member. Mga ibang relihiyon po yan sila dyan. Ha? Hindi yan baka sabihin nyo, mga kay OJC member o hindi ho. Iba't ibang relihiyon ho yan sa Davao. Yan ho yung tulong na yan. Yan yung kailangan natin 'Di ba? May leader tayo na mas makakatulong at galing sa hirap mismo. Ayun yung pinakamaganda doon, galing sa hirap. Si Marcos galing ba sa hirap yung putangin ng yan? Sorry na. Papamura tuloy ako. Puta na, lumaki ng mayaman niyang hayop na yun. Baka nga, hanggang ngayon di pa nakakatikim ng tuyo yan. Baka hanggang ngayon hindi pa nakakatikim ng mantika na ginanon sa kanin, nilagyan ng toyo tapos ulam na. Kanin, kape, hindi niya pa nakakain yun. Yung puti lang siguro. Ay, si Claire kasi, puro kasi puti. Ang hilig nyo sa puti, kaya yan, puro kayo puti. Ay naku po, ewan ko na lang ano bang mangyayari sa bansa natin. So dito tayo kay Vice President Sara Duterte, ang kanyang sinabi mapatungkol sa pag-endorso niya sa mga kandidato ni Marcos Bangag Jr. So panoorin natin. Ano kaya sasabihin ni Vice President Sara Duterte? Bago natin panoorin, ano kaya ang kanyang paliwanag dito sa pag-endorso kay Amy Marcos. Sa totoosin si Camille Villar, hindi siya big deal sa mga, ito totoo lang Hindi po big deal sa taong bayan si Camille Villar. Una-una wala namang ginawang masama si Camille Villar sa mga Duterte. Bagkus pa nga po magkaibigan po si Manny Villar at si PRRD. At wala ding banat si Camille Villar sa mga Duterte. Dito lang talaga nagkaroon ng ng pangit na dito sa pag-endorse niya kay Amy Marcos. Doon talaga nagalit ang taong bayan. Hindi naman totaling galit, pero wala talaga, parang bagay, sabi nga namin decision naman ho natin yun kung siya ay susundin natin o hindi. Pero pagdating nga dito kay Amy Marcos, no to Amy Marcos. Never again. So panoorin po natin yung paliwanag ni Vice President Sara Duterte. Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga dahilan sa likod ng kontrobersyal niyang pag-endorso kina re-electionist Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar. Isang hakbang na naglalayong magsulong ng isang mas matatag at progresibong bansa. Si Jason Rubrico sa balita. Iboto si Senator Amy. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Umani ng atensyon ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kina re-electionist Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar, lalo't papalapit na ang May 12 elections. Hati naman ang opinyon ng publiko. May ilang natuwa, ang iba nagtaka at nabigla. Pero ang lahat nag-aabang ng sagot at paliwanag mula sa pangalawang Pangulo para sa tanong na bakit. Nitong 21 ng Abril, sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag, nilinaw ni VP Sara ang dahilan ng kanyang suporta para sa dalawang kandidato. Ayon sa kanya, ang mga kandidatong kabilang sa Duterte kasama sina Marcos at Villar ay may iisang layunin, at yun ay ang pagkakaroon ng isang mapayapa at maunlad na bansa. Wait lang. Siguro dito kukontrahin ko, first time ever si Vice President Sara Duterte.
Siguro kay Camille, Vice President, naniniwala ako na may katangian siya na katulad sa Duterte. Pero putang na kay Amy Marcos wala talaga. Hindi po ako galit sa kay Vice President ha. Pero wala talaga. Wala akong nakikita kay Amy Marcos na katangian na katulad sa Duterte. Putang na bali-balik ta rin man ang mundo, Marcos pa rin yan, manggagamit pa rin yan mga putang inang yan. Kaya sabi ko sa inyo hindi naging big deal si Camille Villar. Wala talaga. Okay ang tao sa kanya. Pero kagaya nga ho namin ng sinasabi namin palagi na mag-focus lang tayo sa 10. Kasi mas malaking tsansa na 10 lang ang iboto natin. Etong 10 Duterte senatorial candidate lang. Dahil kapag pinunuan natin yung dosing yan, baka may matanggal pa ho sa isa sa mga Duterte senatorial candidate. At sana hiling ko din kay Vice President Sara Duterte na sana kung nagawa niya ito kay Camille Villar, kay Amy Marcos na pag-endorso, sana gawin niya rin po sa sa mga Duterte senatorial candidate katulad nila Pastor, JB Hinlo, Lauro Lambino, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc. No, so ako po hindi po ako nagmamadali. Sana ako'y parang ano lang ba, kahilingan ko po yun. Kahilingan ko na sana mangyari din sa mga Duterte senatorial candidate yung pag-i-endorso ni Vice President Sara Duterte. So kung ito man, yung sinasabi ni Sara Duterte, ang na parang pagkakaisa at kaunlaran ng layunin sa pag-i-endorso kay Camille tsaka kay Amy Marcos. Siguro kay Camille lang pwede, pero kay Amy Marcos hindi talaga. Sorry po Dala na po tayo Huwag matawagin tayong pabudol. Kung baka may pinaplano si Vice President Sara Duterte na hindi kayang arukin ng utak natin, pabayaan po natin siya, respetuhin po natin siya. Sariling desisyon niya po yan. No? Siguro basta tayo ay mag-focus lang sa 10 Duterte senatorial candidate. So tuloy natin. Dagdag pa ni VP Sara, ang vision na ito, aniya, ay sapat na upang mabuwag ang mga pader ng pagkakahati-hati sa politika. May komento naman ang mga kilalang kalyado ng mga Duterte sa pag-endorso ni VP Sara kina Amy at Camille. Isa na rito si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Meron ng mga kadahilanan si VP Inday Sara. Igalang ko natin kung naman ang mga kadahilanan. Nagsalita rin si Attorney Harry Roque. No, diba? Tama ako. Kung ano man yun, sariling kagustuhan ni Vice President Sara Duterte yun, yung pag-endorso niya. So, ano na lang natin, suportahan natin. Pero hindi para iboto si Amy. Hindi rin para iboto si Camille. Kundi respetuhin na lang natin yung decision niyang yun. Partikular na sa endorsement ng pangalawang Pangulo kay Amy Marcos. Dumarating yung punto na kinakailangan mo na lang pagkatiwalaan mo yung mga pinaniniwalaan mo talaga Ako, hindi ako sang-ayon, pero susunod ako dahil tingin ko may dahilan naman si VP kung bakit niya inendorso. Siguro yan ay may kinalaman sa impeachment. Siguro may pangangailangan na i-expand pa niya ang base niya. Whatever the reason is, susuporta ako kay VP, hindi kimangga. Una na rin sinabi ni Hanilet Avancenia, common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na alam na ng dating Pangulo ang endorsement ni VP Sara kay Amy, pero no comment siya dito. May mensahe naman si dating Pangulong Duterte sa kanyang mga taga-suporta. Kalimutan nyo lang daw siya kung hindi nyo suportahan yung PDP niya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Grabe. Ay, ikaw, may pag-asa pa makiyaw.
Minsan sumasakit din ulo ko sa ganito eh. Pero yun nga, sabi ni Pangulong Duterte, pero nakakaano yun, no? Sabi ni Pangulong Duterte ay kung ano nga daw, kung kakalimutan daw ang PDP, mas okay na po daw na kalimutan na din siya. So, ang nagkakaano kasi dito, kanino tayo maniniwala? Kay Vice President o kaya no. Pero yun nga, sasabihin ko nga sa inyo na doon pa rin tayo kay Pangulong Duterte syempre. At respetuhin natin yung ginawa ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi natin iboboto. Kasi ito po ang mga iboboto natin. Nananawagan si Pastor Apollo C. Quiboloy sa publiko na bumoto ng straight sa mga kandidatong inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanya, ito ang tanging paraan upang matiyak na hindi mai-impeach si Vice President Sara Duterte at may pagtatanggol siya laban sa mga umaatake sa kanya. Si Troy Gomez sa balita. Kita ninyo ini-impeach ang isang Vice President. Sa isang video message muling iginiit ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy ang kanyang buong suporta kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng sunod-sunod na akusasyon at tangkang pagpapabagsak sa kanyang liderato. Buo ang paninindigan ng butihing pastor na ipagtanggol ang pangalawang pangulo laban sa mga orchestrated na paninira at political maneuvering. Iginit ni Pastor Apollo C. Quiboloy na sa ilalim ng proseso ng impeachment, kinakailangan ng hindi bababa sa 9 na senador na boboto kontra rito upang mapigil ang tuluyang pagpapatalsik sa pangalawang pangulo. Kaya naman ayon sa kanya, ang pagboto ng straight sa PDP laban ang nagsisilbing panangga o pananggalang ni VP Sara Duterte laban sa bantang impeachment at mga puwersang nais siyang pabagsakin. Pag na-impeach po kayo, perpetually hindi na kayo makapaglingkod sa bayan. Hindi na kayo pwedeng maglingkod pa, perpetual po yan. O kaya habang buhay, hindi ka na pwedeng pumasok pa sa paglilingkod sa bayan. Yan ang gusto nilang mangyari kay Vice President Sara Duterte. Kita ninyo ini-impeach ang isang Vice President sa mga unfounded na mga akusasyon tulad ng intelligence funds, samantalang billion, trillion ang nilulustay ng mga nasa kapangyarihan. Dagdag pa ni Pastor Apollo C. Quiboloy, mamimigay sila ng mga sample ballot sa buong bansa bilang gabay sa mga botante para matiyak ang solidong suporta sa buong slate ng PDP laban. Anya ito ay hakbang upang maiwasan ang kalituhan sa balota at masigurong walang maiwan ni isa man sa mga kandidatong tutulong magprotekta kay Vice President Sara Duterte. Kung mahal ninyo si Vice President Sara Duterte, straight po ang ating pagboto. Kaya wala pong magmamaliw, straight tayo. Huwag na po kayong lumingon pa sa iba. Tama. Straight tayo. Kabilang dito si Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, Philip Ipe Salvador, Attorney GB Bondoc, Attorney Raul Lambino, Attorney Jesus J.B. Hinlo Jr., Representative... Yan ha. Number 10. Jimmy Bondoc, number 22, Bato de la Rosa, number 28, Senator Bongo, number 30, JB Hinlo, number 34, Raul Lambino, number 38, Dante Marcoleta, number 56, Attorney Vic Rodriguez, number 58, Philip Salvador at ang Marites na si Doc Mata, number 42. At syempre si Pastor Apollo C. Quiboloy na merong number 53, no? So yun, tama yung alam nyo, walang masama ho dun sa sinasabi ni Pastor. Totoo lang, nasa katotohanan ho siya doon na kailangan talaga is mahigit 10 or mahigit 9 na senador ang pumirma na kailangan na wag ma-impeach si Vice President para makaligtas siya talaga. So kung kagaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, kung hindi nyo daw ibuboto ang PDP laban, so kalimutan nyo na daw siya. So sana naman hindi natin gawin yun. At isipin natin, nakasalalay po etong
netong 10 Duterte na to para hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte. At alam naman natin na yan din ang gusto nyo, na wag ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Diba? So ano pa ba? Wala na tayong kailangan pagdiskusyonan. Wala na ho tayong dapat pang isipin kung papalitan ba or hindi. Dapat gawin lang natin, i-straight lang ho natin ito. Kalang isinusulong ni Pastor Kibuloy. Lahat na yan, i-straight lang ho natin yan. Wala na ho yung iba. Alam nyo, pag dumating yung araw na dahil yan po ang kahilingan ng Pilipinas na pinakamahirap sa buong bansa. Gustahan tayo ang kingdom of the Jesus Christ, ni minsan hindi maghihirap, promise. Hindi, totoo lang. Hindi maghihirap hindi maghihirap. Ang Davao hindi maghihirap. So kawawa kayo. Kasi kami, kahit papano siguro may tatanggap sa amin sa Davao. May tatanggap sa amin sa Mindanao. Pag halimbawa na nawalan no choice na, hindi na namin kaya mamuhay dito sa Maynila. Lipad na tayo ng Davao, doon makakapagtanim. Safe pa kami doon. Kayo ang kawawa, yung mga tiga Maynila. Promise. Kaya hanggat maaari talaga kailangan kailangan na talagang umaksyon. Kailangan na talagang kailangan na umaksyon at kailangan ng mapalitan. Kung kayang palitan, pwede natin gawin. At kasi ilang beses na rin natin sinasabi sa kanila ilang beses na natin sinasabi sa gobyerno na ayusin ang pamamalakad dito sa Pilipinas, pero walang nangyayari. Anong gagawin natin? Tingnan mo yung ratings niya, 25% na lang. Ratings yung trusted issue sa kanya. So gaano na lang kadaming tao yan? Kaya nga kanina sinabi ko baka puro vlogger na lang nila yan mga trolls na binabayaran nila. Yun yung mahirap dyan Kaya talaga, nakakatakot lang talaga na baka mauwi sa wala na talaga tong Pilipinas. Kaya naman naniniwalang ekonomista na ang mga panukalang isinusulong ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy ay maghahatid ng tunay na pagbabago. Isang pagbabago na matagal nang kinakailangan ng Pilipinas. Itong mga panukala ni Pastor Kibuloy about yung mga kinakailangan gawin ng ating bansa, ito ay bahagi ng kinakailangan para tayo magkaroon ng structural transformation. Kasi yun yung kinakailangan mangyari sa ating bansa. Sa kabila ng mga kabiguan at kapalpakan ng Administrasyong Marcos, ang mga solusyon na inihahain ni Pastor Apollo C. Kibuloy ay naglalaman ng pag-asa para sa isang mas matatag at maunlad na bansa. Ang mga panukalang isinusulong ni Pastor Kibuloy ay hindi lang basta mga pangako, kundi mga konkretong hakbang tungo sa structural transformation na tunay na magdudulot ng pagbabago. Isang uri ng pagbabago na matagal lang hinahanap ng ating bayan. Habang ang administrasyon ni Marcos Jr. ay patuloy na nahaharap sa krisis ng hindi pag-aksyon sa mga pangunahing issue, si Pastor Kibuloy naman ay handang magdala ng tunay na solusyon at pagbabago sa halip na magbigay ng pansamantalang lunas o ayuda para sa Diyos at sa Pilipinas. Kaya dyan ako believe din kay Pastoring ganyan. Hindi lang kasi talaga, alam nyo kung hindi lang natanggalan ng prangkisa ang SMNI. Mababalitaan to ng buong Pilipinas Biruin mo freeze na ho yung account ng KOJC pero patuloy pa rin ng trabaho. Etong mga nakikita nyo, akala nyo paulit-ulit lang yan. Yung mga tulong na yan, yung mga putang ina, hindi yung hype na yan, putang ina, hindi pa mamatay yan. Sorry. Yan yung mga nakikita yung pagtulong ni Pastor sa yung mga sa mga kabataan, yung mga school supply, mga pag-aaral, ngayon tuloy-tuloy pa rin po yan. Wala po yan dito. Partida po Hindi ito kay OJC member yung mga batang yan. Hindi po yan kay OJC member. Mga ibang relihiyon po yan sila dyan. Hindi yan baka sabihin nyo, mga kay OJC member hindi ho. Iba't ibang relihiyon ho yan sa Davao. Yan ho yung tulong na yan. Yan yung kailangan natin Diba? May leader tayo na mas makakatulong at galing sa hirap mismo. Ayun yung pinakamaganda doon, galing sa hirap. Si Marcos galing ba sa hirap yung putangin ng yan? Sorry na. Papamura tuloy ako.
Puta na, lumaki ng mayaman niyang hayop na yun. Baka nga, hanggang ngayon, di pa nakakatikim ng tuyo yan. Baka hanggang ngayon, di pa nakakatikim ng mantika na ginanon sa kanin, nilagyan ng toyo, tapos ulam na. Kanin, kape, baka hindi niya pa nakakain yun. Yung puti lang siguro. Ay, si Claire kasi, puro kasi puti. Ang hilig nyo sa puti, kaya yan, puro kayo puti. Ay, naku po, ewan ko na lang ano bang mangyayari sa bansa natin. So, dito tayo kay Vice President Sara Duterte, ang kanyang sinabi mapatungkol sa pag-endorso niya sa mga kandidato ni Marcos Bangag Jr. So, panoorin natin. Ano kayang sasabihin ni Vice President Sara Duterte? Bago natin panoorin, ano kaya ang kanyang paliwanag dito sa pag-endorso kay Amy Marcos? Sa tutusin si Camille Villar, hindi siya big deal sa mga, ito totoo lang hindi po big deal sa taong bayan si Camille Villar. Una-una, wala namang ginawang masama si Camille Villar sa mga Duterte. Bagkus pa nga po magkaibigan po si Manny Villar at si PRRD. At wala ding banat si Camille Villar sa mga Duterte. Dito lang talaga nagkaroon ng Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!